Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Ang napakalakas na mana na dumadaloy mula kay Aster ay lubos na ikinagulat ni Julius, kasabay nito, sumugod si Alphen kay Aster sa takot at hinawakan siya mula sa likuran, desperadong sinusubukang pigilan siya. Nagpanik siya habang nakikiusap na itigil na niya ang pananakit sa kanyang sarili sa mapanganib na estilo ng pakikipaglaban na iyon. Nang makita si Alphen sa likuran niya, si Aster ay kitang-kitang nabigla matapos mapagtanto na ito ay si Alphen. Nagpatuloy si Alphen sa pagsubok ng buong lakas upang pigilan siya bago pa lumala ang mga bagay-bagay, samantala, napagtanto ni Aster na may maling nangyayari sa loob ng kanyang katawan, kahit gaano niya kahirap subukan. Hindi na niya kayang sugpuin ang umaapaw na mahikal na kapangyarihan. Naramdaman niyang sa ganitong bilis, mawawala na siya ng kontrol ng lubusan. Sa mismong sandaling yun, biglang nagpakita si Count Maze at inihagis ang isang espada kay Aster. Sinabi niyang kunin ito, sa paniniwalang makakatulong ito sa kanya. Sa sandaling makita ni Aster ang sandata, agad niyang nakilala ito bilang Graham. Mabilis niyang nahuli ang espada sa kanyang kamay. Sa sandaling nahawakan ni Aster si Graham, ang napakalaking kapangyarihang umaapaw mula sa kanyang katawan ay mabilis na nagsimulang humina, nawalan siya ng balanse, at bago pa man siya bumagsak, mahigpit siyang hinawakan ni Alphen, nagaman ng loob dahil sa wakas ay ligtas na siya. Nagpakita si Alphen ng mahinang ngiti, kahit sa kanyang mahinang kalagayan, mas nag-alala pa si Aster tungkol sa kanyang pabayang mga aksyon kaysa sa kanyang sarili. Kasabay nito, napagtanto ni Aster na kung hindi sinipsip ni Graham ang kanyang mahikal na kapangyarihan, ang sitwasyon ay maaaring naging lubhang mapanganib. Pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari, malamig na tininuya ni Julius si Maze dahil hindi pa rin ito mabasa ang atmosfera sa kanyang paligid. Nagtaka siya kung si Maze ba ay nawalan na ng lakas ng loob matapos masaksihan ang kapangyarihan ni Aster. Kahit na matapos mawalan ng gamit ang kanyang braso, si Julius ay nanatiling lubos na kumpiyansa sa kanyang lakas, isang nakakatakot na tingin na puno ng galit ang lumitaw sa kanyang mga mata, at ang napakalakas na fire mana na nakapaligid sa kanya ay naging mas matindi kaysa dati. Sa mismong oras na nagsisimula ng kumalma ang sitwasyon, biglang dumating ang tiyahin ni Aster sa eksena kasama ang ilang gwardya. Bilang ina ni Julius at Lillian, agad niyang ipinahayag na hindi na kailangan ng karagdagang aksyon mula sa iba. Matapos masaksihan ng abnormal na mahikal na kapangyarihan na nakapaligid kay Aster, siya ay naging kumbinsido na siya ang may pananagutan sa lahat. Direkta niyang tinawag si Aster ng Elmheim habang tinititigan siya ng may malamig na intensyon na pumatay. Nang walang sinasayang na oras, iniutos niya sa kanyang mga gwardya na agad siyang pigilan. Si Alphen ay lubos na nabigla sa biglaang utos, makalipas ang ilang sandali, puwersahang hinawakan ng mga gwardya sina Aster at Alphen. Nang makita ito, humingi ng paliwanag si Julius mula sa kanyang ina. Bilang tugon, inihayag niyang nakatanggap na siya ng isang ulat na nagsasabing sa panahon ng pagsasanay kanina, si Aster ay pumutol ng mahigit 100 walang sandatang kadet gamit ang kanyang espada. Inilarawan niya ito bilang isang kaiyahiyang gawa na lubusang lumabag sa mga prinsipyo ng kagalang-galang na pakikipaglaban. Dahil doon, aniya, hindi kailanman maaaring palampasin ng akademya ang ganoong pag-uugali. Nang marinig ang mga paratang na yon, agad na nagpanik si Alphen. Tumanggi siyang maniwala na gagawin ni Aster ang isang bagay na tulad niyan. Samantala, mabilis na napagtanto ni Aster na si Lillian ay nagsimula ng kumilos sa likod ng mga eksena upang siya ay idawid. Itinuro ng ina ni Julius ang pagkawasak na dulot ng nakaraang labanan, tumingin sa nakapipinsalang eksena sa kanilang paligid, ipinahayag niyang si Aster ay lubusang nawalan na ng katinoan. Inilarawan niya siya bilang ang nagwawalang halimaw ng 7 wings, isang taong may hawak ng kapangyarihang lampas sa kanyang kontrol habang walang ingat na inilalagay sa panganib ang mga kapwa estudyante. Kahit na si Aster ay kabilang sa isang sangay ng pamilyang Elmheim, iginiit niyang ang anumang karagdagang aksyon na makakasira sa dangal ng bahay Elmheim ay hindi mapapatawad. Dahil doon, inihayag niyang magkakaroon ng investigasyon sa susunod na araw upang magpas siya ng kanyang parusa. Gayunpaman, bago pa man mangyari yun, nilinaw niyang dapat nang maghanda si Aster na umalis sa akademya. Ang mga salitang yun ay nag-iwan kay Alphen na lubos na natigilan sa pagkabigla. Kasabay nito, tahimik na napagtanto ni Count Maze na ang sitwasyon ay sa wakas ay umabot na sa puntong kanyang kinakatakutan.
Nagsisi siyang hindi niya napigilan ang mga bagay-bagay ng mas maaga at naisip na ito mismo ang dahilan kung bakit niya binalaan si Aster na mag-ingat. Gayunpaman, naunawaan din ni Maze na ang hayagang pagprotekta kay Aster nang higit pa ay maaaring ilagay sa panganib ang kanyang sariling posisyon. Kahit na ganoon, alam niyang hindi rin niya kayang mawala ang isang kasing halaga ni Aster. Bago pa man makareaksyon ng sinuman, ang mga gwardyang pumipigil kay Aster ay biglang tinamaan ng napakalakas na fire mana ni Julius. Parehong naguluhan sina Aster at Alphen matapos masaksihan si Julius na sumalakay sa kanyang sariling panig. Tininuyan noon ni Julius ang sitwasyon, sinabing ang mga ganitong provokasyon ay mga pribilehiyong nakalaan lamang para sa nagwagi. Nagreklamo siya na biglang dumating ang kanyang ina at sinubukang agawin ang atensyon para sa kanyang sarili. Agad na tinanong ng kanyang ina kung ano ang plano niyang gawin. Tumugon si Julius na kung paalisin si Aster ng ganito, iisipin lamang ng mga tao na siya ay tumakbong umiiyak sa kanyang mga magulang matapos matalo. Para sa kanya, ang kinalabasang iyon ang magiging tunay na kahihiyan ng bahay Elmheim. Dahil doon, ipinahayag ni Julius na siya mismo ang personal na papatay kay Aster. Hanggang sa dumating ang sandaling iyon, hiniling niyang lahat ay umiwas sa kanyang daan. Nagalit ang ina ni Julius matapos marinig ang kanyang mga salita. Nadama niyang labis niyang pinalaki ito upang hayagan siyang suwayin. Bilang tugon, binanggit ni Julius ang kanyang nakatatandang kapatid na si Patrick at itinuro kung gaano ito palaging masunurin. Pagkatapos ay may kayabangan niyang pinaalalahanan siya na ang kanyang katayuan bilang direktang inapo ay mas mataas pa kaysa sa isang Duchessa. Dahil doon, hiniling niyang umatras ito at huwag makialam sa kanyang mga gawain. Nang marinig ito, galit na tumalikod ang kanyang ina at nagsimulang umalis sa eksena. Bago umalis, malamig niyang ipinahayag na maaari niyang gawin ang anumang kanyang kasiyahan. Gayunpaman, binalaan niya ito na sa susunod, sa halip na mga walang laman na pagyayabang, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Nilinaw din niyang hindi niya kailanman kikilalanin ang pagkakaroon ng Seven Wings o si Julius mismo. Tahimik na tinitigan siya ni Aster habang si Alphen ay nagpanik sa kanyang tabi. Di nagtagal, si Julius ay nagsimula ring maglakad palayo sa likuran ng kanyang ina. Sa sandaling yun, pinigilan siya ni Aster at pinaalalahanan siya tungkol sa kanilang nakaraang kasunduan. Gayunpaman, galit na tinanggihan ni Julius ang ideya ng lubusan, ipinahayag niyang wala ng anumang kasunduan laban sa isang halimaw na nagbasag ng kanyang sariling mga posas. Ayon kay Julius, dahil sa mga aksyon ni Aster, ang mga bakal na posas ay naging walang iba kundi mga walang silbing dekorasyon sa halip na mga pagpigil. Pagkatapos nyon, ginamit ni Julius ang kanyang mana upang alisin ang mga maskara mula sa mga bibig ng kanyang mga alipin, sa wakas ay pinalaya sila. Habang tinititigan si Aster nang may intensyon na pumatay, sinabi niyang gawin ni Aster ang anumang gusto niya mula ngayon, kahit na ang ilang hindi mahalagang tao ay makatakas mula sa kanilang kulungan. Wala nang naramdaman si Julius na pagnanais na habulin sila, gayunpaman, binalaan niya si Aster na huwag tumakas dahil ang kanilang labanan ay tiyak na magkakaroon ng wakas balang araw. Hanggang sa dumating ang araw na yon, iniutos ni Julius kay Aster na wastong paamuin ang kapangyarihan ng Seven Wings. Matapos iwan ang mga salitang yon, sa wakas ay lumayo na si Julius mula sa eksena. Si Aster ay tumayo lamang doon ng tahimik na nakatitig sa kanya. Sa gayon, ang mabigat at puno ng pangyayaring gabi ay sa wakas ay nagwakas at ilang araw ang tahimik na lumipas pagkatapos nito. Sa kalaunan, bumalik si Aster sa kanyang mga kasamahan muli. Sa sandaling makita nila siya, masaya siyang sinalubong ng lahat at masiglang ipinagdiwang ang pagbabalik ng kanilang boss. Agad nilang tinanong kung gumaling na ba ang kanyang mga sugat at binanggit kung paano pinag-uusapan ng lahat ang kanyang kamakailang pagwawala. Gayunpaman, hiniling ni Aster na tigilan nila siyang tawaging boss. Sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi paggawa ng anumang bagay ng maayos at inamin na halos nabigo siyang iligtas ang kanyang mga kasama sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nang marinig yun, agad na tinanggihan ng kanyang mga kasamahan ang kanyang pagsisisi sa sarili. Pinaalalahanan nila siya na ang lahat ng nahuli ng Iron Reed ay ligtas na nakabalik dahil sa kanya. Ayon sa kanila, ang tanging dahilan kung bakit nakaligtas ang lahat ay dahil si Aster ay nang ahas ng lahat sa panahon ng malaking labanang iyon. Samantala, naalala ni Aster ang mga pangyayari noong gabing iyon at malamig na ikinuyom ang kanyang kamao at ngipin. Sa kaloob-looban, naniniwala siyang nakaligtas lamang sila dahil sa kapritsyo ng kaaway. Para sa kanya, ang maligtas ng bahay Elmheim, ang mismong mga taong dapat ay kanilang mga kaaway, ay nakakahiya. Kahit na matapos makuha ang Seven Wings,
nakaramdam pa rin siya ng kawalan ng kapangyarihan. Nang makita si Aster na masyadong sinisisi ang kanyang sarili, biglang hinampas ng isa sa kanyang mga kasamahan ang kanyang likuran ng malakas bilang paghihikayat. Sinabi ng kasamahan na huwag masyadong maging malupit sa kanyang sarili at buong pagmamalaki siyang tinawag na pinakamahusay na boss na maaari nilang hingin. Alam ng lahat na si Aster ay nag-iisang sumugod sa teritoryo ng kaaway para sa kapakanan ng kanyang mga kasama, naunawaan nilang lahat na inialay niya ang kanyang sariling buhay at lumaban ng buong pagsisikap sa kabila ng pagiging 14 na taong gulang lamang, dahil doon, walang kahit isang tao sa kanila ang mawawala ng respeto sa kanya dahil sa isang bagay na tulad nito. Nang marinig ang taos-pusong mga salitang yon, patuloy na tiningnan siya ng kanyang mga kasamahan ng may buong pagmamalaki at paghanga. Dahil sa taos-pusong suporta mula sa kanyang mga kasamahan, si Aster ay naging bahagyang emosyonal. Gayunpaman, biglang lumapit ang isa sa kanyang mga kasamahan at bumulong ng isang bagay na mas personal. Nagbibiro niyang tinanong kung ano ang nangyari sa pagitan ni Aster at ng kanyang magandang kapatid na babae matapos silang magkaroon ng oras na mag-isa bilang magkapatid. Bilang tugon, si Aster ay nagbigay lamang ng mahinang ngiti at binaliwala ang paksa na parang walang halaga. Nang gabing yun, bumalik si Aster sa kanyang silid at humiga sa kanyang kama na tahimik na nag-iisip. Mula nang mangyari ang insidenteng yon, hindi pa rin niya nakakausap ng maayos si Alphen kahit isang beses, hindi lamang dahil sa kawalan ng pagkakataon, kundi parang pareho silang hindi sinasadyang umiiwas sa isa't isa. Sa kaloob-looban, napagtanto ni Aster na ang pagkakasala ay marahil ang tunay na dahilan sa likod ng pagiging awkward sa pagitan nila. Sa puntong yun, nagsimula siyang maramdaman na hindi na mahalaga kung mayroon man o wala ang mga bakal na posas dahil ang emosyonal na distansya sa pagitan nila ay nanatiling hindi nagbabago. Habang tahimik na iniisip ni Aster ang lahat, biglang may kumatok sa kanyang pinto. Walang pakialam niyang tinanong kung sino yun at sinabi sa bisita na hindi nakalak ang pinto. Gayunpaman, sa sandaling binuksan ni Aster ang pinto, natigilan siya sa pagkabigla. Nakatayo roon si Alphen mismo. Sa isang mahinaong ngiti sa kanyang mukha, tinanong ni Alphen kung maaari ba silang mag-usap ng ilang sandali ng mag-isa bilang magkapatid.